papunta na ako dito sa ating loft para kuhanin yung ating mga young bird. Okay, so itutos na natin sila. Yun, so heto yung ating dito. Yan, ang gandang ibon. Ang linis ng ibon. So ngayon, ayan, so papakita ko na yung kanyang ring. Heto. So heto na yung ating mga ibon at ito, nandito na tayo sa loading station. Ayun, so magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, so papunta na tayo dito sa ating mga ibon dahil magpapakain na tayo. Ayan, alas 8 mahigit na. So ngayon lang tayo magpapakain. Tignan din natin yung ating pasyente kung kumusta na ba yung kanyang kalagayan. So tignan natin kung hindi ba siya kinain ng mga mababait na daga. Ayan, so heto na yung andito na tayo sa ating loft at yung ating mga young bird ay heto na. So mamaya nga pala, mamayang pagkatapos natin magpakain ng ating mga ibon, siguro bago magtanghali, so itutos natin yung ating mga young bird, yung 5. Siguro dito sa may bandang Tarlac. Yan, punta tayo mamaya dun. Para mamayang gabi ay mai-load natin sa training. So yun nga, isasakay na natin siya. So isasakay na nga natin yung ating mga young bird sa training para masubukan natin kung hanggang saan ba sila or kung aabot ba sila ng derby. Yun. So kaya mamaya ay itutos natin. Ngayon eh, heto na yung ating pasyente. Yun, so heto, yun. Yan na yung ating pasyente. Yun, so bibigay muna natin sa kanya itong tirang pagkain niya. Ayan, kain ka na kaibigan. Yan yung ating pasyente, oh. Sarap buhay, oh. Ang galing ng ating pasyente. Ayun yung kanyang mapa, oh. So ano nga, so sabi ko nga 1 week siyang ganyan. Pagkatapos ng 1 week, ayun, tanggalin na natin yung tape niya tsaka yung nilagay nating stick sa kanyang mapa. At yung dito naman yung ating mga young bird. Ayun. Ayun na yung dalawang young bird natin. Halos bagong pisa lang yung mga yan. Pati yung dito yan, malapit na mapisa to. So yung ibang mga breeder nga pala natin nandun na sa ating stock bird. So nilagay nga natin dun at yung dito naman, so hindi ko muna pinaghiwalay dahil ayun, nagkaroon na siya ng itlog. Ito siya ng itlog. So dapat dito siya ng itlog. Ayun, nagkaroon na siya ng itlog kaya hindi na natin sila pinaghiwalay. So ngayon ibibigyan ko na ng patoka yung ating mga ibon at mamaya nga pala ay pagkatapos natin magpakain, kukunin na natin yung mga napisang sisiw ng ating mga alagang bibi doon sa incubator ni ate. So ilalagay na natin doon sa may tray para hindi na nagagalaw yung ibang itlog doon at para mapisa sila. Kaya ngayon magpapakain na tayo. Na, so nabigyan na natin ng patoka yung ating mga young bird. Dito. At yung ating mga young bird nga pala dito ay ayun, so sinasanay na natin silang tumuka dito sa loob ng ating loft. Yan sila. Yung iba ay tumutuka-tuka na. Ayun, yung dalawang itim. Yung dalawa naman ay heto. Di pa sila sanay. Yun, so pumasok na sila, yun oh. Yun sila, tumutuka-tuka na oh. Ayan, so nasasanay na sila dito sa loob. So hindi pa natin sila nailagay dun sa taas, dun sa ating trapdoor. Ayan, dito na lang muna sila. Hindi naman siguro yung mawawala. Ayan, so nandito na tayo sa loob ng bahay. Ngayon kukunin na natin yung mga napisang sisiw kahapon. Ayun. So ilalagay natin dito sa may timba. Hindi natin sila nakikita. Yun, pailawan natin. Yun, kumusta na kaya sila. At tignan natin kung napisa na ba yung isang sisiw kahapon. Saan na? Ilan ba ito kahapon?
Ba't wala? Ito yung isaw. Alam, mukhang namatay yung isang sisiw. Ito. Dapat pala tinulungan na natin kahapon. Ito, kunin na lang muna natin itong iba. Ito, pito. Yun. Ay. Yun. So itong iba yun, ang itim. Ito yung isaw. Napipisa na rin to. Ito naman mukhang namatay na to. Tingnan natin sa labas kung buhay pa to. Kung buhay pa tulungan natin siya. Ay, ito po. Tulungan natin itong dalawa. Tingnan natin kung buhay pa to. Yan, tara. Ito na yung mga sisiw at ito yung dalawang itlog. So mukhang patay na sila pero double check natin. Baka maano pa natin sila. Mahabol pa natin. Yun, so ito na yung dalawang itlog. Ay, mukhang patay na itong dalawang to. So dapat tinulungan na natin to kahapon. Sayang. Wala na, patay na to. Ngayon, hindi na gumagalaw. So hindi na siya gumagalaw, patay na. Sayang yung dalawa. Yun, nalaki na. Oh. Wala na, so hindi na to gumagalaw. Patay na tong isa. Ito naman. Pati itong isa, patay na rin. So ito, patay na rin to. So sayang, hindi natin tinulungan kahapon. Yun, wala na. Hindi na sila gumagalaw. Yun, itapon na lang natin to. One eternity later. So eto na, at papunta na ako dito sa ating loft para kuhanin yung ating mga young bird. Okay, so itotos na natin sila. Yan, kukunin ko muna yung ating training box para ilagay na yung ating mga young bird. Yun. So ito, ilalagay ko muna yung ating mga young bird. Yan. Ito na yung ating mga young bird at yung ang bagong young bird na tinuturuan natin ay linagay ko muna ulit doon sa ating viewing. Dahil binuksan ko yung ating trapdoor, baka lumabas sila doon. Yan. So ito, at papunta ako doon sa ating service. Yan, ito na yung ating mga ibon. So 5 lang sila. Dahil yung isa yun nga, so nabalian siya nung pakakahapon. Kaya hindi na natin siya sinama. Ayan, so nandito na kami sa ating service at kasama ko ngayon yung Paltuge. Ayan, so babay na yung Ate Ritz. Babay ate, halis muna kami. At ayan, so nandito na tayo sa may parteng Mag-aalang. So ito sa may San Isidro. So hindi na tayo umabot ng Tarlac dahil kasama natin yung mga Team Paltuge. Ayan, para hindi sila masyadong mabugbog sa biyahe, kaya dito na lang natin pakakawalan yung ating mga ibon. Yan, tsaka para hindi sila masyadong mabilad sa araw. Kaya sa susunod na lang natin sila itos ng malayo. Tsaka isasakay din natin sila mamaya sa training, kaya okay na siguro to, at least napagpag yung kanilang mga pakpak. Yan, so ito na yung ating mga ibon. Ayan na nga yung ating mga ibon ngayon, pakakawalan ko na para makauwi na sila, tsaka para makapagpahinga na. Ayan. Yan na. Yun. Yan na yung ating mga ibon. So umiikot na sila. Yan, ang bilis.
So sayang, yung isang ibon natin ay nadali kahapon. Hindi natin siya may sasakay mamaya sa training. Yun yung ating mga ibon. So dumiretso na sila doon pa uwi sa bahay. Yan ngayon eh, gagawin natin, uuwi na rin tayo para tignan kung nakauwi ba silang lahat. At ayan, so nakauwi na nga kami. At kanina nung pag-uwi namin, yan, so siguro mga 30 minutes nung pag-uwi namin, ayan. So nandito na yung ating mga ibon at ito. Yun. So meron isang ibon dun sa ating trapdoor. So meron na naman silang kasama. So meron tayong bisita. Meron tayong bisita ng isang ibon at ito. So meron ulit tayong bisita. So dalawa yung bisita natin ngayong araw. Or ngayong hapon. Ayun. So nandito na yung ating bisita. Eh di ko nakuhanan yung pagsarap kanina nung ating trapdoor. Pero hindi man tayo nahirapan dahil hinila lang natin yung hatali nung ating trapdoor eh ayun, so nahuli agad siya. Yun, so heto yung ating bisita oh. Yan, ang gandang ibon oh. Ang linis ng ibon. So pagbukas ko nung pinto nung ating loft kanina eh ayun, so nakita ko 5 na yung nandito. At yung nandito sa taas ay buti hindi siya umalis. Kaya sinara ko agad yung ating trapdoor. So ngayon ipakakainin ko na yung ating mga ibon. At habang kumakain sila ay tignan natin yung ring number nung ating bisita. Yun, mukhang imported yung ibon. So bibigyan ko na ng patuka yung ating mga young bird. Dahil mamaya ay sasakay pa natin itong mga to. Yun, at yung ating mga bagong young bird na nandito sa ating viewing ay papasukin natin para masanay na silang tumukutoka doon sa loob. Nakakikit din pa mo, burita ang mga lagagamit. Kalinis sana ba na? Ha? Malinis lo. Yan, ngayon naman ay bibigyan na natin ng patuka yung ating mga breeder. At ayan, so tapos na tayo magbigay ng patuka sa ating mga ibon at sa ibang mga alaga natin. So ngayon ay heto. So hawak ko na yung ating bisitang ibon. Ayan. So yung ating bisitang ibon eh, kung hahawakan eh, ang laking ibon. Kaso medyo payat siya, siguro eh naliligaw to or baka binitawan to. Ayan. Tsaka itsurang ano siya, gutom dahil habang nagpapakain tayo ng ating mga young bird, eh nakatingin siya, parang gusto niya pumasok dun sa ating loft. Yan, at yung ibon ay ang ganda, ang kinis ng ibon oh. Yan, mas magkinis pa sa kuko natin. Yan. So ito nga yung ibon oh, wag niyo na lang pansinin yung aking kamay dahil ang dumi sa paghuli ko sa kanya kanina o sa pagkuha ko sa kanya dahil nangingitim yung tagip ng ating pinto. Yan, sa kumukupas yung kulay. Yan, so heto nga yung ibon oh, laking ibon. Ayan, at ang linis ng ibon at wala siyang kuto. Ayan, wala siyang kakuto-kuto. Yan, at ang haba nung kanyang mga pakpak. Uy, solid yung ibon, ang ganda. Yun. So sana lahat eh ganito. So di baling tayo na yung nakakabihag, wag lang mabihag yung ating mga ibon. Ayan, dahil pag tayo nakabihag eh pinapakawalan natin to. So ang oras nga pala natin ngayon ay 5:37 na ng hapon. So ang gagawin ko ay bukas ko na pakakawalan to. Yan, so ito nga ibon, ang gandang ibon. Yan, kung kanino man to ay napakaswerte nung may-ari dahil sa atin napunta yung kanyang ibon at pakakawalan natin to bukas ng umaga. So yung kanyang ring nga pala ay hindi ko alam kung club ring ba to or commercial ring. Ayan. So nabubulol-bulol pa tayo. Yan, dahil hindi ko kabisado yung gantong ring. Pero yung ibon mukhang panglaban. Yan, dahil for example na lang sa atin, so hindi tayo nag club ring ngayon. So commercial yung ginamit natin ng mga ring.
So pero panigurado pang laban to dahil ang kinis ng ibon, ang ganda. Ang ganda ng ibon. At ang sarap niya hawakan. So ngayon ipapakita ko na yung kanyang ring number para malaman natin. So ngayon, ayan. So ipapakita ko na yung kanyang ring. Eto. So di ko nga kabisado kung, sabi ko nga, hindi ko kabisado kung club ring ba to or commercial. Yan. Ito yung kanyang ring. Ito. AU 2024 ARPU. Yan yung kanyang ring. At yung number ng kanyang ring ay ito. 9249. Ayun. So uulitin ko yung kanyang ring number. AU 2024 ARPU 9249. So yun yung kanyang ring number. So kung mapapanood nyo man or kung sino man makapanood nito, yan, sabihin nyo na lang kung club ring ba to or commercial. Pero yung ibon ang ganda, sarap hawakan. Yan. Yan, napakakinis ng ibon. So ang gagawin ko, bukas ko na lang pakakawalan to. At ang gagawin ko ngayon, ibibigyan ko na lang muna ng patuka at inumin. So tapos ilalagay ko na lang dito sa cage number 1 natin dahil wala na laman yan. At yung mga laman yan nandun na sa ating stock bird. So sabi ko nga, dito ko na lang siya ilalagay. Tanggalin ko na lang muna yung mga laman nito. Yan. So ipapang ko na lang doon. Yan. Ay, din nasira na yung tagip ng ating mga ibon. Yan, dito ko na lang siya ilalagay. Ito. So meron na siyang patuka dito. Sana tumukha siya. Yun, at yung kanyang tubig ito na. Ayun, sabi na nga ba, so gutom na gutom yung ibon. Yun, uminom siya tapos tumuka. Yun, narinig tayo, nahiya siya. Sige boy, kain ka lang dyan, libre lang yan. Ibon, napakatikas ng ibon. Ang tikas nung tayo. Ang gandang ibon nito. So sana sa mga kapwa nating nag-iibon, kapag may mga ganyan kayo mga bihag, so sana pinapakawalan. Maganda mang ibon or pangit, so dapat natin pakawalan dahil may mga naghihintay sa mga ganyang ibon. Katulad natin kasi minsan may mga nawawala rin tayong mga ibon, so hinihintay pa rin natin makauwi yung mga ibon natin yun. Yung ibon. So tumutuka na kanina kaso nung nagsalita tayo tumigil siya. So hayaan na lang ulit natin siya dyan. At yung ito, so katabi niya yung ating pasyente. Yun yung ating pasyente. Yan, so magkasama sila dito or magkatabi sila. At ayan, so nakita na nga natin yung ring number nung ating bihag. So napakagandang ibon. So bukas na lang nga natin siya pakakawalan dahil oras na. Maya maya ay maggagabi na. Ayan, so maya maya nga pala. So hintayin natin si Parang Joshua. So siguro sabay kaming magsasakay ngayon sa training. Ayun. So mamaya ako na ipiprepare yung ating mga ibon. So hintayin muna nga natin si Parang Joshua. One eternity later. At ayan, so alas 8 na. So alas 8 na ng gabi at eto. So kukunin na natin yung ating mga ibon dahil nag-chat na si Parang Joshua. So inaayos na daw niya yung kanyang mga ibon. At maya maya ay aalis na kami. Kaya ngayon ay eto. So kukunin ko na yung ating mga ibon. So ang release pala nila bukas ay nasa Pangasinan na. So yung ating mga ibon ay dito lang natin sila naitos. Ayun, so sana umuwi sila bukas at hindi sila maligaw. Ayun, so masyado nang malayo yung ano nila bukas, yung release nila. Ayan, kaya talagang mabibigla yung ating mga ibon bukas. So hoping na may makauwi sa kanila. Ayan, so ngayon kukunin ko na yung ating mga ibon. So hindi ko pa nakuha yung ating mga ibon heto na. So nandito na si Parang Joshua. Ayun. So medyo bibilisan ko na lang yung pagkuha ng ating mga ibon. Na? Metong? So heto si Parang Joshua. So heto siya at pumunta dito sa ating loob. Saan yan? Isang bating kandabo. Ay, pag medyo. So isa lang yung sasakay niya ngayon dahil nagkaano daw yung dalawang ibon niya. Yung isa tinuka daw yung mata. Kaya yun namaga. So ito yung ating mga young bird at
ilalagay na namin doon sa ating training box. Yan, so heto na yung ating mga ibon. Ngayon eh, aalis na kami. Dahil oras na. Wapin! Abang ali pero pag kaya pari, pag makanyan, magkain oras ka rin natin ang makapila kanyang ka rin. Yan, so aalis na kami. Kaya tara, punta na tayo doon sa loading station. Na pare? Yan, so heto na yung ating mga ibon at ito, nandito na tayo sa loading station. At ayan, so nakauwi na nga tayo. Ayan, so maraming salamat kay Paring Joshua sa paghatid sa akin. Ayan, so dito ko natatapusin yung video natin ngayong araw. So bukas ay abangan day. So aabangan natin yung ating mga ibon kung may uuwi ba sa kanila. So dito ko na nga tatapusin yung video natin ngayong araw. So maraming salamat po.